Mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 25, 2026 at tayo ngayon ay pupunta diyan sa may Hardin ng Rosas Street sa may UP Campus, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Liama Science School sa may Quirino Avenue, UP Campus pa rin yan, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Kuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan na po. Kayo, mga guro at mga estudyante ay ligtas sa loob ng campus. Yes po, Pilipinas po may naman po ang PNP na magtatalaga po sila ng mga kapulisan natin near the vicinity of the school. At nag-deploy din po yung mga isang barangays po natin ang kanilang mga barangay tunnel. At marami po na parents association din po ay may mga volunteers po tayo mga magulang po. So sabi nga po natin, hindi po sa kapag ito, kailangan po natin talaga yung well-trained na mga security guards na meron po mga equipment. Marami po kasi mga entry points din yung mga bata natin, so kailangan natin ma-secure po yung mga gates po natin. Pero yung iba nga, wala pong mga tapos, kaya kailangan po yung kung mamarapatin po ninyong matanong po namin, yan po sa eskwela ang inyo po pinagsisilbihan. Meron naman ba kayong principal dyan? Meron po sir, Meron naman. Guidance counselor. Guidance counselor po. Guidance po, wala pong sabihin po natin registered or licensed po na guidance counselor. Yung itinatalaga lang po ay guidance advocate. At ito po yung regular teacher na meron ding regular load. Kaya hindi po sabihin natin na meron lang time, hindi full po yung guidance counselor program po. At maraming ganito po na situation po sa mga paralan. Nagtatrabaho sa isang full-time guro. Yes po, tama po. Okay. Security, meron kayo? Sir Jim? Yes po, sorry po. Sa school po ninyo, meron kayo security? Meron po, pero hindi po talaga yung galing sa mga agency, kundi mga call lang po, mga utility sabihin po natin. Okay. Nagdagdag po ng pondo ang Kongreso para ho sa teacher training. Matanong lang po namin kayo, Sir Jim. Kabahagi ba ng training ninyo ang makakita po ng isang troubled child o isang red flag na bata na tingin nyo ay may problema at maaaring may potential na gumawa ng masama? Kaya bang i-spot ng teacher po yun sa inyong training na ginagawa ngayon? Actually po, yan po ay mga specialized training at hindi po talaga hindi po nilulusan sa mga normal po na mga seminars o webinars po namin. At ito din nga po yung atala namin sa DepEd na kailangan yung mga pundo pong nakalaan ay yung pag-train po natin yung mga teachers po natin, pati sila yung frontliners po, sila po yung mga nasa classroom at nakakasalamuhan po yung mga bata. At alam po natin, nakakalungkot na kung nag-training po yung mga school heads po natin, mga officials po natin, ay nasa mga gara silang mga hotel. Pero when it comes na po sa mga teacher ay sa gymnasium lang po. At yung iba pa po ay online po. Sir Jim, ganito, kung yung training para i-spot ang isang troubled child, ay wala kayo ng mga teacher, kasi sabi mo nga specialized training ito, eh di lalo wala kayong training para doon sa ganitong klase ng insidente na may nagyaring gulo, stampede, o kaya naman ay krimen sa loob ng school. Yes, meron naman po yung mga simple lang po na mga protocols, pero yung mga sabihin natin intensive na po na mga training ay wala po talaga. Wala. Sa tingin po niyo, napapanahon ng i-incorporate yung isama sa inyong training ng lahat ng guro, kasi hindi na po pwedeng ituring na basta isolated ang ganitong kaso. Yes po, dapat po kinakailangan at dapat ito din po yung
signal po ng DepEd para ilagay po sa program ang gagagawa lang nila ng Twitter po. Meron ba kayong, may paalala na ba sa inyo ang DepEd o kaya ang pamula na ang eskwelahan kung ano po, huwag naman sanang maulit, ano Weng? Pero kung sakasakali na maulit po ito, ano, abiso sa inyo, anong payo sa inyo, anong dapat gawin? Yes po sir, actually may mga nakaschedule po na mga meetings po with parents and with yung mga utility din po na paingtingin po yung mga hakbang para kita po talaga yung mga ginagawa ng kabataan po natin, yung monitoring at pagsisecure po yung pagpasok at paglabas ng ating mga mag-aaral po. So, ano, pagka lumilindol, Weng, lock, cover, and hold. Totoo yan. Pagka may nagpapaputok ng baril, ano ang abiso sa inyo, anong gagawin? Actually po, wala po talaga. Kaya po, gulo, kanya-kanya po yung gagawin po ng mga teacher. Save your own self, parang Oh, gano'n. ganun nga. Ganun na yun. Takbo na lang. Oo. Opo, kasi sa paaralan, di naman po talaga natin inaasahan na ganyan po yung nangyari. Pero nangyari na nga po, so kailangan po yung talagang ano yung mga hakbang kung mangyari man ulit ito. Alright, Sir Jim, salamat sa oras. Thank you. Good morning Mag-ingat po. kayo. Morning. Thank you po. Thank you po. Si Jim Lester Beleno, Secretary General ng Teachers Dignity Coalition. Alam mo, sa Amerika, sunod-sunod ito yung mga nakaraang taon, di ba? Sunod-sunod. Pero dahil hindi nangyari sa Pilipinas, so active shooting sa mga school na aksidente, hindi tayo kumilos eh. Hindi dapat yun, nag-trigger ng leksyon sa Oo, school ng officials aral, natin no? na Uy, baka mangyari sa atin to, hindi di na, ba? hindi dahil iba ang kultura ng mga Pilipino sa Mm. Amerika ay hindi pwede mangyari, nangyari. So kahit sa kabila ng mga leksyon na nangyari sa ibang bansa, hindi tayo kumilos, hindi tayo naghanda. So again, ulit tayo na sarili nating kahinaan, nangyari siya. Ganun na nangyari. Saka Tambay lang. paalala natin sa mga bata, pag may nangyaring gulo, iligtas ang sarili, huwag agad mag-cellphone. Iligtas ang sarili. Kasi At ang iba, kapwa. kinukunan muna eh. Huwag. Yung magkuha ng cellphone, ng video Oo. sa mga kapwa ninyo estudyante ay hindi makakaligtas sa kasarili ninyo at sa kapwa ninyo. Iligtas muna ang sarili. Alam mo, Weng, ako nagugulat. Kasi ako, di ko na maiisip mag-cellphone. Pagka narinig ko may pinapot. Panic mode ka, di Tatakbo ba? na ako. Totoo yan. Diba? Ililigtas ko na yung sarili ko. Pero meron Kaya- iba talaga na... Isaksak din natin sa isip Nakakaano pa ng rin. mga bata yun. Kasi meron na ano Umihilang tayo, ako. kahit may aksidente. Ano ba ginuuna ng mga usi? Picture, kahit na iligtas yung tao, tumawag ng tulong, hindi. Mag-video ka muna at ang iisipin mo, malaki ang views nito pag na-post mo sa social media. Iba na ang kultura natin ngayon. So please, balik natin sa dati. Ayun na naman Yung yung malasakit social pa media. natin sa sarili natin at sa kapwa natin. Ligtas muna tayo ng buhay bago yung content. Yan o. Nasa linya natin, Weng, Executive Director ng National Authority for Child Care. And, Good morning po. resident lawyer siya Ma'am Yani ng po. Hirit, Yes, oo. Kilala niyo po siya. Naman. Atras na naman Attorney natin Gabby dyan. Concepcion. Attorney Gab, gandang umaga si Joel Suez. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Oo, salamat. Salamat, Nakapanilang din ah. namin kayo. Oo. Paano tinanggap ng National Authority for Child Care itong balitang ito nung narinig niyo ito, Attorney Gabby? Attorney Gab? What happened to your line? Naku, Ah, so gabi niya tungkol. naman to. Ganda na ng intro namin eh. Bagong talaga lang siya. Oo. Na Executive Director ng Yes, National oo. Authority for Child Care. At hinga natin siya ng rekomendasyon. I'm sure sa mga pagpupulong ng Executive Wing ay makukuha ang kanyang expertise dito. Pag-usapan din namin, bagamat marami ang galit na mga batang ito, mga ano yan, mga loko, gumagawa ng krimen. Pero sa ilalim ng batas may karapatan pa rin sila. I'm sure. Good morning. Ayun. Yeah, good morning Attorney po. Gab. Oo, naputol. Sorry po. Opo. Gusto namin malaman, paano tinanggap ng National Authority for Child Care ito pong pangyayaring ito dyan po sa San Jose National High School? Nabigla ba kayo? Nabigla? Well, siyempre kasi mga we don't expect that to happen in the Philippines but in the provinces, di ba? Baka hindi tayo masyadong nag-isla kung yan ay nangyari sa Manila but you would think na baka hindi ganun kalala sana ang nangyari, no? Out in the provinces. But of course, it's a matter of serious
concern na talaga natin ang pagtuunan ng pansin. Ano mangyayari sa kapitaan natin? Okay, you as a practicing lawyer, anong dating sa inyo nung pagpapababa, yung mga paano ibaba ang minimum age of criminal liability? Actually, kasi ang pagiging abogado contemporary na rin, hindi involved in lahat of public there. And parang Attorney Gap, babalikan ka namin, ha? Babalikan ka namin at ayusin natin yung ating linya. Hirap ang signal ni Atty. Maganda sana yung sinasabi ni Attorney Gabby. Makabalikan naman natin siya, isilin natin yung line. Sige. Hindi natin pwedeng tsagain yung linya talagang Tama, hindi natin. oo, Sayang sige. yung expertise ni attorney pag pinilit natin I'm yung sure. linya. Alright? Oo, marami siyang maibibigay sa ating mungkahi, mga kapuso, no? Okay na. Di ba? Okay, Tignan sige. muna, sabi ni Okay, Joy. daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:42. Radyo na, ha? Hindi pa. Labanan ng fake Dapat news. totoo. BBWB, Balita, Totoo. Creamsell Condition to Win promo. Buy 250 pesos worth of participating Creamsell products at participating retailers. Upload your receipt and Gcash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant Gcash credit for first 500,000 valid cash, 100,000 pesos, a trip to Paris, or a brand new Tesla. Join now. Visit Gcash scan to win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FTACCH SRR promo. Series of 2026. Join the Creamsell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. bakit right point ang pinipili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat kulang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat sinusubok ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right na ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa rightness. Kaya ako, kailangan hiyang. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Araw-araw, MX3 para extraordinary. Ang pagkakagawa ng pagkapito, ay umihilang at ang mga kasumplimento. With MX3. With MX3. Dito ako. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Wish Cordero. NXP Passport. Gusto ako kayo. Mahalagang paalala ang NXP Passport. Tungkol na hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit. Ating alamin, ano ang teknolohiyang ito na kayang gawing dalawang libo ang dati. Labing 2,000 gastos sa pagtatanim ng palay. Ay malaki po ang kinita na yun. Gawa ng doon po sa 10K kagad, matatagdagan po kagad. Sabay-sabay na mag-ito kung paano magulit ang negosyo. Ngayong Sabado, sa Negosiyensya. BBWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Taxi sa Double B. Balikan natin si Attorney Gab. Attorney. Ito. No, magandang umaga ulit. Ay, salamat. Ganda na ng signal mo kayo kasing ganda mo na. Oo, pero bilisan natin kasi nasa gitna ako ng kalsada. Ay, sorry po. Sorry po. Sorry po. Pero gusto natin malaman, as a practicing lawyer, yung mga panukala na ibaba ang age of criminal liability. Sinasabi kasi kanina ni Attorney Gayos, sabi niya, nung ipinasa yung batas, may science kami. Kaya ang product ng edad ay 15. Hanggang 18, pagka may discernment. Tapos yung below 15, eh, hindi napapanagutin sa batas. Anong dating sa inyo dito? Tama na bang ito'y baguhin, Attorney Gap? Actually, as I said earlier, no,
hindi lang ako abogado, pero yung magiging abogado ko ay na-temper na rin sa lahat ng mga child welfare issues na nakakonfront ako. So, totoo yan na merong science, di ba, that the frontal cortex doesn't fully develop until 25, mga ganyan. So, may scientific basis. So, kung ako tatanungin ninyo, hindi na kailangan amendahan para ibaba ang age of criminal responsibility. Ang kailangan siguro, implement ng maayos. Dito po, ha? Magkakaroon ng mga bahay pag-asa, Sa kaliwa po. sige. Ang pagkakaroon ng mga Lumulusot. Ay, kahit dito na lang. Lumulusot yung ano eh. Sige po ma'am, salamat po. Salamat. God bless po. para talagang pag yung bata nasok for counseling and rehabilitation, eh meron talagang magtuturo sa kanya, di ba? At iuhubog siya. Pero, kasi paglalagay mo din naman sa mga bata na to, sa bilibid, eh magiging hardened criminals yan faster. Faster than you can say criminal, di ba? Tsaka ang So, sinasabi yun nga, sa akin, ang sinasabi nga nila, Attorney Gab, yung ano eh, di ba, yung reformation kasi eh, di ba, ang Exactly, prinsipyo diba? ng ano ng kulong eh baguhin yung tao para paglabas siya sa Oo. lipunan eh maayos siyang magiging panibago siyang productive tao member. na Mhm. productive, hindi natin sa kailangan pakainin at secure na hindi sa aalis ng bilibid, di ba? Gusto natin maging productive members of society. Pero ma'am, Yun. matagal po ng pagpapractice niya sa lawyer. Sabi niyo, lahat na ng klase ng child welfare issues na nasalubong niyo na sa pagpapractice ng batas. Pero ang obserbasyon mo, Attorney Concepcion, Attorney Gabi, palala ba ng palala yung krimen na kinasasangkutan ng mga bata? Bababa na rin ng bababa Dati eh. ordinary theft lang, pag nanakaw. Ngayon, may pumapatay na. Ano ba obserbasyon ninyo? Well, I would say there's reason for alarm, no? And I think that's also a result of the internet. Kasi nga kung ano-anong natututunan, yung access, dati ang problema lang natin, kasi nasa MTRCB din ako, di ba? Ang problema din natin ay insecure na yung mga pinapanood ng mga bata habang sila ay nasa harap ng TV ay may parental guidance, yung mga ganyan. Pero ngayon, yung access to the internet, wala kasing control whatsoever, so hindi natin alam kung ano talaga yung nabibisita nila at alam naman natin na kung ano-ano talaga ang pwede nilang makita, kung ano yung na-expose sila on the internet. So, malaki talaga yung debate. Itong technology na to has really overrun us. O hindi lang na overtake. Talagang overrun na tayo. Ang sinasabi nga, Pero- Attorney Gab, iba na raw yung sitwasyon nung pinasa yung batas noong 2006 doon sa sitwasyon ngayon taking note of the fact na iba na yung SOCMED ano tawag dito, yung culture na natin ngayon, kung ano ang nakikita natin sa social media That's eh. true. Baka nga kailangan sumunod na rin tayo sa ginawa ng Australia at saka yung parang ginagawa nila ngayon sa UK, which is to limit also yung access ng mga minors to the internet. So kayo sa NGC po ninyo, pabor kayo na iba pa ay ban sa 16 years old pababa ang social media. I wouldn't mind, di ba? Kasi kung hindi natin makokontrol ang kung ano yung na-access ng kabataan sa social media, then we might as well limit yung access ng mga vulnerable sectors of society, which is basically yung kabataan nga natin. Pero But you wouldn't, Hindi natin makontrol, di ba? Wild. but you wouldn't recommend, Attorney Gabby, na ibaba yung age of criminal liability. o kasi may proposal ma'am, iba ba ng 10, iba ba ng 12? I know even the police support, the PNP support that, but ako, I think what we really need to do is to fully implement our Juvenile Justice Welfare Act. Itayo natin ang mga bahay pag-asa, mag-recruit tayo at mag-put tayo na into play sa mga programa na talagang intervention. Yung talagang hindi yung pahapyaw lamang or hindi seryoso or kulang kasi tayo ng mga psychologists, social workers who are properly trained to handle them. I think we really need to invest in the future in the youth, no? And I don't think putting them in prison is investing in them. Lalaki lang ang budget outlay natin na kakailanganin para Ayan, so maraming magkaroon salamat tayo po. ng God bless. resources Salamat po. naman to